106.7 Energy FM. Same pero iba. Kapiling mo pa rin ang nag-iisang chicks ng radyo. Hello everybody. Kumusta naman ang lahat? Welcome back. Naku, oras natin 1:31. Yes, ang bilis, no? Parang kanina, lunch break lang. Tapos ngayon, lunch break pa rin para sa'yo kasi kumakain ka pa din. Takaw mo, girl, Yun totoo. Hindi ko kinakaya. Pero sige, ubusin mo lang yan hanggat gusto mo. Masarap daw kasing kumain, di ba? Ay, naku, palakpakan mo na lang ang sarili mo dahil ang sarap mong kumain at marami na iinggit sa'yo. So anyways, magkakasama na naman po tayo hanggang mamayang 3:00 and medyo mauumay ka sa pagmumukha ko. Hanggang mamaya yan. Sana hindi ka maumay, diba? Anyways, paki-like and share naman po ang ating live video because we are live once again on Facebook. Hanapin mo lang Energy FM 106.7 o kaya naman DJ Kara. That's DJ Space K-A-R-A. Please like and share this live video para masaya tayong lahat. Happy Tuesday, everybody. Gusto ko lang ipaalala sa'yo na araw-araw, lagi ko na maipapaalala yan sa'yo, na kailangan mong ingatan ang sarili mo kasi nag-iisa lang ang iyong katawan. Kaya number 1, ikaw dapat yung nag-aalaga niyan. So anong dapat mong gawin? Syempre, dapat mag-MX3 capsule. Yes, MX3 Plus with L-carnitine and CoQ10. Ito po ay nagtataglay ng alpha-mangosteen, beta-mangosteen at gamma-mangosteen. Ito po yung mga sangkap na nakakatulong at hindi masama sa katawan at kalusugan natin. At kaya naman plus kasi meron siyang dagdag benefits ng CoQ10 at L-carnitine. Ayan, ang coenzyme Q10 po ay uri ng supplement na kailangan ng ating katawan lalo na at nagkakaedad. Tulong po ito para sa malakas na heart muscle fiber. Ang L-carnitine naman ay uri ng protina na tumutulong sa maayos na metabolism or panunaw. For inquiries, visit their website mx3ph.com or call the hotline 0918-8888-693. Yes! Binabati ko lahat ng mga nakatutok na sa live natin. Kumusta po ang lahat? Sana okay kayo dyan. Nagda-dessert na ba kayo? Kumakain pa rin kayo ng crispy pata at kare-kare. Yan! Sarap niyan, pero delikado, no? Yan yung mga masasarap pero delikado. Nako, kaya ingat-ingat tayo sa mga masasarap na yan, ha? Kasi minsan delikado din pala. Nako! Sinasabi ko sa inyo. Anyways, kung na-like and share mo na ang ating live, yan, para masaya na tayong lahat, ito na, another story na naman ang ating matutunghayan sa ating Sincerely Kara today. Kaya naman, kung ready ka na, ready na rin ako. Dito lang yan sa Sincerely Kara. Ba kung yung taong sinasandalan mo at pinagkukuhanan mo ng lakas ay bigla na lang mawala sa buhay mo? Saan ka nga ba kakaapit? Saan ka ba lalapit? Kakayanin mo kaya ulit mag-isa? Ano nga ba ang dapat mong gawin kapag nawalay ka sa isang taong pinakamahalaga sa'yo? Lalo na kung ikaw mismo, emotionally and physically, ay mahina. Hindi mo na alam kung ano nga ba ang gagawin ko. Ito ang story ni Kiana. Meron siyang sakit at nagpapagamot siya sa Singapore dahil sa kanyang lupus. At habang nagpapagamot siya sa Singapore ng kanyang sakit ay may nakilala siyang isang lalaki. Si Justin. Hanggang sa nahulog ang loob niya kay Justin.
Nung una, pinipigilan daw niya ang sarili niya na magkagusto kasi alam naman niya na paano mangyayari? Delikado na ang buhay ko. So, hindi rin niya napigilan na magmahal ang kanyang puso. Hanggang sa naging sila at naging masaya siya. Pinaramdam niya ang pagmamahal niya at ganun din naman si Justin sa kanya. Pero may isang bumago sa relasyon nilang dalawa at bumago rin sa buhay ni Kiana. Ano nga kaya ito? Let's hear it straight from the heart of our sender for today. Hello po, DJ Kara. Ako po si Kiana. Gusto ko pong i-share itong nakakalungkot na kwento sa buhay ko. May nakilala po kasi ako sa Singapore habang ako po ay nagpapagamot sa sakit kong lupus. Ang pangalan po niya ay Justin. Mabait po siya at magaan kasama kaya siguro unti-unti na rin po akong nahuhulog sa kanya. Sa totoo lang, DJ Kara, pinigilan ko naman yung sarili ko na magkagusto po sa kanya. Kaso, nahulog na po talaga ako eh. Hanggang sa idami ko na po sa kanya yung nararamdaman ko. At niligawan na po ako ni Justin. Pagkatapos po ng mga ilang buwan, sinagot ko na rin po siya. DJ Kara, nagdalawang isip po ako kung paano po sasabihin sa kanya yung tungkol po sa sakit ko eh. Pero dahil ayaw ko pong maglihim sa kanya, sinabi ko po lahat tungkol sa kalagayan ko. At buti na lang po, ay tanggap niya po ang buong pagkatao ko. DJ Kara, bihira na lang po kasi yung ganung tao na tatanggapin ka ng buong buo. Tipong wala siyang pakialam sa sasabihin ng iba. Basta ipaparamdam niya sa'yo na mahal ka niya. 1 year na rin po kami, DJ Kara. Kaya thankful po ako. Dahil sa kabila ng lahat ay magkasama pa rin kami sa hirap at ginahawa. Hanggang sa dumating sa point na kailangan pong umuwi ni Justin sa Pilipinas para puntahan ang kanyang magulang. Dahil may kailangan daw po siyang asikasuhin at kailangan niya pong alagaan ang nanay niya rin pong may sakit. Medyo naging mahirap po sa akin yung sitwasyon namin ni J. Kara. Pero inintindi ko po lahat yun. Buti na lang din po ay kahit magkalayo po kami, pinaparamdam pa rin po sa akin ni Justin na hindi niya po ako ipagpapalit. Hanggang sa dumating na po yung araw na kinakatakutan ko, ay yung hindi na po nagparamdam at hindi na rin po nag-text sa akin si Justin. Ilang araw ang lumipas, may nakita ko sa profile niya sa Facebook na may "You rest in peace, Justin." Hindi ako makapaniwala, DJ Kara. Hindi ako makapagsalita, hindi ako makaiyak. Sobrang gulat na gulat po ako na parang wala na po akong maramdaman. Hanggang ngayon naaalala ko pa rin siya, DJ Kara. Hanggang sa tinawagan ko na po yung pamilya niya na bakit hindi nila agad sinabi sa akin. At ang sagot po nila ay baka daw po lumala yung sakit ko. DJ Kara, namatay po si Justin ng dahil po sa car crash. Self-accident daw po yun at tumama po yung ulo niya sa semento. Hindi ako makauwi ng Pilipinas dahil meron po ako mga therapy na ginagawa po dito para kahit papano ay mabuhay po ako. Pero wala po akong magawa dahil sobrang sakit. Sobrang sakit, DJ Kara. Sa totoo lang po, hindi po sakit ang papatay sa akin eh. Kundi yung sakit na mas nauna pa yung boyfriend ko kaysa sa akin. Yung boyfriend ko po natanggap po ako ng buong buo. Sobrang sakit, DJ Kara. Ngayon kahit pa paano may mga kaibigan po akong kasama. Pero iba pa rin po yung makasama ko si Justin. I'm sorry to hear that, Kiana. Grabe naman yun. Parang tagus talaga sa puso yung pagkakasabi ni Kiana na na talagang yung tumanggap sa akin ng buong buo. Minsan yun yung takot natin kapag nawala yung taong yun sa atin na parang may tatanggap pa kaya sa akin. May magmamahal pa kaya kagaya ng pagmamahal na binigay niya. That's the question Kasi
Wala naman tayong clone sa mundo. Everyone is unique. Kanya-kanya tayong style ng pagmamahal, kanya-kanyang personality. So kapag may nahanap yung isang taong, wow, eto yung para sa akin, tas biglang nawala yun. Parang ang sakit sa pakiramdam na, mauulit pa kaya ulit yung naramdaman kong to? Magiging masaya pa kaya ulit ako? But anyways, Kiana, you have to be strong. Kasi may sakit ka din. At yung sinabi mo na ang papatay sa'yo yung emotional damage, yung stress, totoo yan, nakakamatay yan. Diba minsan akala natin physically hindi tayo okay, yun yung mahirap. Pero mas mahirap po ang emotions, labanan. Kasi mas mahirap din gamutin ng emotions eh. Ang sugat, alam mo, aware ka kung may gamot o wala. Pero ang emotions, yun ang mahirap. Kaya naman, kung ano man ang comment nyo, pakicomment na po yan sa ating Facebook Live. Ano ba ang masasabi nyo kay Kiana na sobrang in pain right now dahil sa pagkawala ng kanyang minamahal na nauna pa sa kanya. Imagine siya yung may sakit. Tapos ang buhay nga naman, hindi mo masasabi. Sabi dito, death is really inevitable. Totoo yan. Trust the process of grief. Kiana, make sure to stay strong para hindi naaapektuhan ang health mo, sabi ni Peter Smeng. Sabi pa dito, ipag-pray mo na lang si Justin, Kiana, kasi may dahilan kung bakit nangyari yan. Sabi naman ni Ate Marilu, you have to live pa rin para sa mga taong nagmamahal sa'yo, sabi naman ni Josa. Kaya na ang lahat na nangyayari sa buhay mo ay may rason. Ipagpatuloy mo ang buhay and celebrate his life. Remember and love him a lifetime. I'm so sorry for your loss. Sabi to ni Ate Arlene. Sabi pa dito, God made all in this life. Sabi ni, nawala tuloy siya. Pero totoo naman yon, God made all in this life. Nasa kanya talaga ang power. Diba? All we have to come back to Him. Sabi ni Renz Zoe. Embrace His memories. At sabi pa dito, naku, yan ang pinakamasakit na pinagdadaanan na parte ng buhay natin. Pero, hopeless na tayo dyan. In time, malalagpasan mo rin yan, Kiana. Praying for your healing sa puso at kung anumang sakit ang meron ka ngayon. Sabi ni Ate Jonah. Since wala nang magagawa, need to be strong. Iisa lang po ang buhay, kaya kailangang ingatan. Uy, sabi ni Earl, totoo yan, iisa lang ang buhay natin. Wala yang wala yang take two ulit kapag nasira yung buhay mo, 'di ba? Walang ganun pag namatay ka na, kaya ingatan mo din ang health mo. Kiana, sabi dito, masakit talaga pero lakasan mo po ang loob mo at magpagaling ka na lang muna. Pray ka na lang muna para matulungan mo rin ang sarili mo. Condolences, Kiana, and stay strong, sabi ni Bernard. Sabi pa dito, hi Kiana, I know this is really hard, pero wala kang choice kundi tatagan lalo ang loob mo. Kailangan mong mabuhay para sa sarili mo at para na rin sa pamilya mo. Nagpapahinga na ngayon ang boyfriend mo. Though masakit, but you really have to move forward. Yan ang pinakamasakit sa lahat na maririnig natin. Masakit pero kailangan mong mag-move on. Pero totoo kasi diba? Kahit anong sakit ang danasin natin, wala naman tayong choice kundi indahin yung pain. Wala naman tayong choice kundi mag-move forward kasi yun yung kailangan. Dahil ang buhay natin, tuloy-tuloy pa rin yan. As long as buhay ka, may pag-asa pa. Diba? But Kiana, I know na sobrang hirap ng pinagdadaanan mo kasi dun sa pain na nararamdaman mo na may sakit ka, syempre emotionally in pain ka, physically in pain ka din, mentally in pain ka rin. Tapos bigla ka nakahanap ng isang taong magmamahal sa'yo na eto na, may sandalan na ako, may tutulong na sa akin. 'Di ba? Para nagkaroon ka ng pag-asa bigla tapos biglang binawian ng buhay. Biglang nawala sa buhay mo at nauna pa sa'yo. Parang hindi mo na ulit alam saan ako magsa-start ulit. Paano ko itutuloy ito? Pero alam mo, maswerte ka pa rin kasi nakilala mo siya sa buhay mo. Napasaya ka pa rin niya.
Mahirap kaya yung may sakit tayong pinagdadaanan tas wala tayong sandalan, wala tayong pinagkukunan ng source of happiness. Mahirap yun ilaban. Pero ikaw na-experience mo siya. At walang may gusto na nangyaring ito. It's an accident. I-treasure mo kung ano yung mga memories na natira sa'yo na binigay ng boyfriend mo ni Justin. At you have to move forward. You have to fight for yourself also. Kailangan mo pang gumaling. Diba nung time na nagpapagaling ka nandyan siya para palakasin ang loob mo? Ituloy mo yun. Kung wala man nagpapalakas ang loob mo ngayon, ikaw na mismo ang magpalakas ng sarili mo. Magpalakas ng damdamin mo. Kailangan mo yun right now. And it's really hard pag nawalan tayo ng minamahal sa buhay. The reality is that you will grieve forever You will not get over the loss of a loved one. You just learn to live with it every day. Kailangan mong masanay. At nasasanay ka naman talaga sa pain. You will heal and you will rebuild yourself around the loss you have suffered. Kailangan mo pa ng panahon, kailangan mo pa ng tapang, kailangan mo pa ng lakas ng loob na lumaban kahit nangyari yan sa'yo. Sabi nga, yung mga minahal natin at nagmahal sa atin, there are things that death cannot touch. What is that? Yung memories at pagmamahal na iniwan niya para sa'yo. And I believe the hardest part of healing after losing someone you love is to recover the you that went away with them. Sincerely,